Isang salita ni Frederick ay tumigil sa pagsasalita ang lahat, lalo na sina Celeste at Kristal. Bigla namang tumayo ang dalaga at nagpaalam. Sandali lang kuya, nakalimutan kong inumin ang gamot ko. Kaya pala medyo ibang pakiramdam ko. Hindi pa man nakasagot si Frederick ay tumalikod na ito. Sa mansyon ng Harrington, bukod kay Lolo Dionisio, ay mas may makapangyarihan ang salita ni Frederick kaysa sa ama nito na tila laging walang pakialam sa lahat. Ngumisi si Calista. Alam niyang sa banyong tungo ni Celeste at hindi iinom ng gamot tulad ng idinahilan nito. Kung tama ang hinala niya na may inilagay ang mga to sa inumin para mapahamak siya, ay maapektuhan din noon si Celeste dahil mas marami ang ininom nito. Excuse me rin po. Kailangan ko lang pong pumunta sa banyo. Biglang pagpapaalam niya. Gusto niyang sundan si Celeste para kumpirmahin ang hinala niya. Sure iha, kagad na sang-ayon ni Lola Andrea. Simula pa lang ay malamlam at puno ng pangungulila ang tingin nito. Mag-ingat ka, Calista, baka madulas ang sahig. Sinilyapan niya si Frederick niya na sa tabi at tinanguan. Sinulyapan niya ang kanyang ama na akma sanang magsasalita pero kagad na siyang tumalikod at lumabas ng dining room. Naabutan niya si Celeste sa unang banyo na malapit sa dining room at sinuka ang lahat ng ininom nitong juice. Make sure that you spit it all out. Baka kapag may natira ay mapahamak ka sa sarili mong kasamaan. Mahina siyang napatawa. You reap what you sow. Ika nga. Sinadya mo yun ano? Marastong lumingon sa kanya kahit nabasa pang bunganga ng tubig. Mabilis nang matras si Calista para hindi matalsikan ng madumi nitong laway. Wala akong idea sa sinasabi mo, Celeste. Ano bang ginawa ko? Painosenteng tanong pa niya. Huwag kang magmaang-maangan, Calista. Sinadya mo ako lang uminom ng juice at ikaw hindi. Don't act like you are the boss here, Calista. Pamamahay ko to. Umikot ang mga mata ni Calista. Why? Did you spike the drink? Anong masama kung uminom ka at hindi ako? Kung wala namang problema sa inumin, bakit parang guilty ka? Hindi to hinayaan ni Calista na makasagot at mabilis na tinalikuran nang marinig ang kaguluhan sa hapagkainan. Dali-dali siyang bumalik at ganun na lang ang pagkapatda niya nang makita ang gumugulong sa sahig na si Jerome. Anong nangyari? Agad na tanong niya at nilapitan si Jerome na namimilipit sa sakit ng tiyan. He complained he had a stomach ache. Agad na dumilim ang mukha ni Calista sa narinig. Kung hindi siya nagkakamali, ay uminom din si Jerome ng juice. Hindi lang iisa, kundi 2 baso pa. Hindi yon alam ng iba, pero alam niya yon dahil nag-observe siya. Pero hindi niya pinigilan ang binatilyo. Dahil gusto niya na malaman kung makakaapekto ba ito dito. It's her fault at hinayaan niya maging test subject si Jerome. Jerome, ano nangyayari sa'yo? Napaismit si Calista nang makita si Kristal na puno ng pag-aalalang nakaluhod sa tagiliran ng anak nito. Gusto niyang alisin ito sa tabi ni Jerome pero ayaw niyang lumikha ng gulo. The ambulance is coming. Dadalhin natin siya sa ospital. Sabad ni Frederick na kahit ito ay hindi rin alam ang gagawin. Lumamlam ang mukha nito nang makita siyang nag-aalala rin para kay Jerome dahil kahit na paano kapatid niya pa rin ang ama ng binatilyo. Calista, I saw an ambulance outside. What's happening? Nagulat si Calista na marinig ang bariton at pamilyar na boses sa kanyang likuran. Mabilis niya itong nilingon at kagad na umaliwalas sa mukha. Vincent, bakit ka nandito? Hindi niya mapigilan tanong. Ang usapan nila ay tatawagan niya ito kapag handa na siyang umuwi. Fetching you, kinuha nitong kami niya at ipinagsalikop ang kanilang daliri bago humarap sa may-ari ng bahay at binati ang mga to. Dahil sa nangyari kay Jerome ay naintong dinner at nang dumating ang ambulansya ay kagad isinakay doon si Jerome. Bukod kay Lolo Dionisio at Lola Andrea, ang lahat ay pumunta sa ospital. Kahit pa ang nahuli sa balita na si Celeste dahil kakalabas pa lang nito sa banyo nang papaalis ng ambulansya. Malapit lang ang ospital sa mansyon ng mga Harrington kaya kagad na nalapatan ng paunang lunas si Jerome pero kailangan pa nito ng maraming test. Hindi maiwasang mag-alala ni Calista habang nakaupo sa waiting area katabi ni Vincent. Ilang upuan ang layo nila sa kinaroroonan ni na Frederick. Worried? Biglang tanong sa kanya ni Vincent. Nanghihina siyang tumango. Alam na ni Vincent kung anong tunay niyang relasyon sa mga Harrington at alam nito na kapatid niya si Jerome sa ama. Isang kasinungalingan kung aaminin niyang hindi siya nag-aalala para kay Jerome. That poor boy, di wala tong alam kung anong klaseng taong ina at kapatid nito. Ilang minuto pang nakalipas ay lumabas na ang doktor na nag-examine kay Jerome. Agad nitong nilapitan ni na Kristal at Frederick. Dok, kamustang anak ko?
Seryosong napailing ang doktor. He suffered from gastric bleeding due to food poisoning. Pero Dok, lahat po kami sa bahay hindi nakaranas ng food poisoning. We all eat the same food. And our hygiene when preparing top-grade food. Paano naging food poisoning? May allergy po bang anak ninyo? Baka may nakain siya at bigla itong na-trigger. Nagkatinginan sina Crystal at Celeste bago humarap sa doktor. Baka nga meron, Dok. Kung ganun ay kailangan pa naming magsagawa ng test para malaman kung saan nakuha ang allergy. Thank you, Doc. Frederick answered, thankful and relieved. Just when the doctor was about to head back to the emergency room, Calista stood up and called him back. Agad namang dumilim ang mukha ng mag-inang Crystal at Celeste na marinig na tinawag ni Calista ang doktor. Yes, miss. May baka pa bang sasabihin? Hindi ako kapamilya ng pasyente, pero magkasabay kaming kumain mula sa tanghalian hanggang sa hapunan at meron akong clues na maibibigay sa inyo para ma-determine ang dahilan ng pagsakit ng tiyan ng pasyente. Nang marinig ang sinabi niya, ay lalong namutla ang mukha ng mag-ina, lalo na si Crystal. Calista, pwede bang wag mo nang istorbohin ng doktor? Tinutulungan niyang gamutin ang kapatid ko sa loob at kailangan na niyang bumalik. Nilingon ni Calista sa Celeste na pilit bang maging galit-galitan upang itagong pangungonsensya at malamig ang boses na nagsalita. Anong iniistorbo? Gusto ko lang magbigay ng clue para mapadali ang pag-imbestiga nila sa nangyari kay Jerome. Muli niyang hinarap ang doktor na seryoso pa rin ang mukha. Dok, bukod sa pagkain na pareho namin kinain ngayon, ang pasyente meron din ho siyang ininom. What did he drink? It's a fresh orange juice made by the patient's mother. Sa pagkakaalam ko po, Dok, ay 2 basong kanyang nainom. Mula sa bulsa ng suot niyang bestida, ay kinuha niyang tissue na ginamit niya kanina kung saan niya niluwa ang ininom na inumin. Here, Doc, I have a sample of the drink the patient drank that caused him to stomach ache. Walang pangingemeng kinuha yun ng doktor at nagpasalamat kay Calista. Salamat, Iha. Maiwan ko na muna kayo at ibibigay ko ito sa laboratory para ipatest. I will inform you immediately once the results are out. Thank you, Doc. Bahagyang yumuko si Calista bilang pasasalamat at nang wala ng doktor, ay binaling niyang tingin ni kina Crystal at Celeste na halos mawala ng dugo sa muka. Tita Crystal, sana lang walang ibang mainilagay sa juice na ininom ni Jerome. Dahil kapag meron man, hindi ko mapapalampas ang pagkakamaling ito. Lahat ng tingin ay nalipat kay Frederick na magsalita ito. Kahit na si Calista ay napamangha sa una nang maalala kung gaano ito nagpapalakas upang matawad niya at naintindihan niya kung bakit. He wants to be on her good side. Frederick, iho. Anong sinasabi mo? Of course, wala akong ibang inilagay. Kita mo naman na pati si Calista at Celeste ay uminom ng juice. Hindi ba? Pero wala namang nangyari sa kanila. Tila takot na sagot ni Crystal. Naningkit ang mga mata ni Frederick sa sagot nito. Sa pagkakaalala niya ay pilit na pinapainom ni Crystal si Calista kanina ng juice pero hindi nito ininom lahat. Maayos lang kaya ang lagay nito. At bakit walang nangyari kay Celeste? Hinanap ng mata niyang kapatid pero wala na ito. At hindi niya mahagilap. Ang hindi niya alam ay tinawagan nito ang kasambahay para itapon lahat ng natirang juice at walang makuhang ebidensya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, tita? Hindi ba't ang inumin na ginawa mo ay para sa bisita natin? Huwag kang magmaang-maangan dahil kitang-kita ko ang buong pangyayari kanina kung paano niyo pinilit na uminom si Calista. Malamig at mababa ang boses na puno ng pagbabanta, ang boses ni Frederick. Kuya, how can you say all that? Biglang sabad ni Celeste na sumulpot mula kung saan. Kung talagang may ibang nilagay sa inumin, hindi ba dapat tulad ni Jerome ay nakaratay na rin ako sa ospital? Isang mahinang tawa ang kumawala mula sa labi ni Calista nang marinig ang sinabi ni Celeste. Nakalimutan mo na ba, Celeste? Pagkatapos mong uminom ay tumakbo ka sa banyo para magsuka? Celeste's eyes flickered everywhere, avoiding everyone's gazes before settling it back at Calista with full fury. Calista, takot ka ba na baka negative ang lalabas na resulta ng test? Kaya naman, ganun na lang ang pagpipigil mo sa lahat ng opinion ko. Gustong pumalakpak ni Calista sa galing ng pag-arte ng babae, pero isa itong misteryosong ngiti ang sinagot niya dito na tila may gustong sabihin pero hindi siya nagsalita. Sige, tama ng argumento. Malalaman din natin ang lahat kapag lumabas ng resulta. Sabad ni Mr. Harrington na kanina patahimik na nakaupo sa isang tabi. Sa simula pa lang, hindi na nito nakita ni Calista na lumapit kay Crystal upang aluin ito, bagay na ipinagtataka niya. Pinagkibit balikat niya yun, saka inihilig ang ulo sa balikat ni Vinson.
Agad namang yumakap ang braso ni Vincent sa likuran niya bago siya pinatakan ng halik sa buhok at saka hinaplosyon. Alam kong nag-aalala ka para kay Jerome. Just hope nothing will happen to him. Bulong pa nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. But I heard Frederick say you were supposed to drink that juice. Did you drink any? Kailangan mo rin bang magpakonsulta? Baka may nangyari na sa anak natin. Umiling si Calista. Hindi itong inaalala niya ngayon kung hindi ang sinapit ni Jerome. Kita niya kung paano ito namilipit sa sakit kanina. At kung nagkataon na pati siya ang nakainom, siguradong may mangyayaring masama sa ipinagbubuntis niya. Ang sabi mo nga, hindi ako basta-basta magtitiwala kapag sa teritoryo ng kaaway, hindi ba? Great. Mabuti naman at nakinig ka. May munting ngiti sa labi nito na magsalita na tila ba proud na proud dahil sa pagsunod niya. Vincent, hindi na ba talaga mahalaga ang sasabihin ko sa'yo? Si Calista na naman talaga mahalaga sa'yo ngayon. Hahayaan mo na lang ba na akusahan niya ng masama ang aking ina? Paano naman ang halaga ng pagligtas ko sa'yo noon? A pitiful voice with a pitiful face. Napatawid ng upo si Calista, sarkastikong matang tumingin kay Celeste. Nasumulpot mula sa likuran nila pero hindi siya binigyan ni Vincent ng pagkakataon na makapagsalita dahil inunahan siya nitong sagutin si Celeste. So far, wala pa naman akong ibang sinasabi tungkol sa ginawa ng iyong ina, hindi ba? Vincent said nonchalantly. His gaze towards Celeste is blank and flat. Didn't your father tell you na kailangan lang natin na hintayin ang resulta ng test? Tahimik lang na nakikinig si Calista pero ang misteryosong ngiti sa kanyang labi ay hindi pa rin nawawala. Hindi niya matanggap na binablockmail nito si Vincent tungkol sa pagliligtas nito sa kanyang asawa noon. Gustong umupo ni Celeste sa tabi ni Vincent at takmang haplusin ang braso nito habang may pagmamakaawa sa mukha pero kagad itong pinigilan ni Calista. Celeste, magkaroon ka naman sana ng moralidad. May asawang tao nang hinahaplos mo. Gusto mo ba na putulin kong daliri mo? Dahil pinagsasamantalahan mo ang asawa ko. Isang taas lang ng kilin ni Calista at kagad na napatras si Celeste. Vincent, hingin ito ng tulong kay Vincent pero buong sandali ang atensyon at tingin ni Vincent ay nanatili lamang kay Calista, lalo na dahil tinawag siya nitong asawa. Ramdam niya na nagsiselos ang asawa pero imbis na magalit ay natuwa pa siya dahil alam niya na gustong gusto siya nito. Narinig mo ang asawa ko, Celeste, mas mabuti pang lumayo ka na bago pa siya maging dragon. Bagamat nagsalita kay Calista para rin ang tingin ni Vincent, nagpapadyak sa inis na lumayo si Celeste tumupo sa tabi ng ina nito na halos may 10 upuan ng pagitan. Gustong sumabog ng puso niya si inis at selos ni hindi man lang siya binigyan ng atensyon ni Vincent kahit na anong pagmamakaawa pang ginawa niya. Damn it, Calista, may araw ka rin talaga sa akin. Kapag nangyari yun, hindi lang ang anak mong ipapahamak ko kundi pati na rin ang sarili mo. She gritted her teeth as she fumed in anger. Nagpaalam siya sa ina na sandaling mawawala saka lumabas sa ospital kung saan may malapit na ATM machine saka nag-withdraw ng malaking halaga bago bumalik sa loob at dumiretso sa laboratory kung saan sinasagawa ang test para sa juice na ibinigay ni Calista. Palihim na kinuusap ni Celeste ang doktor doon at binigay ditong malaking halagang pera na kaagad naman itong tinanggap. Matagumpay ang kanyang ngiti na bumalik sa waiting area sa labas ng emergency room. You want to use your spit to expose us? Mangarap ka, Calista. Iba pa rin ang nagagawa ng pera, lalo na sa taong nangangailangan nito. 3 oras ang lumipas at lumabas ng resulta ng test pero hindi pa rin nagigising si Jerome. Nailipat nito sa private ward at nalagyan ng IV fluids kaya kahit papano bahagya nang nagkaroon ng kulay ang mukha nito. Dahil na gustong hintayin ni Calista ang resulta ay naghintay siya kahit pa inaantok na siya. Mabuti na lang at bago pa tuluyang bumigat ang talukap ng mata niya ay pumasok ng doktor sa ward para basahin sa kanila ang resulta. Malaki ang private ward na kinaroonan ni Jerome kaya kahit na maraming tao sa loob ay hindi yun masikip. May maliit na sala kung saan sila nakaupo habang nasa likuran nilang kama ni Jerome. Sandali, Doc. Bago masabihin sa amin ang resulta ay gusto ko munang mangakong babaeng ito na lumud sa paanan ng aking ina. Kapag lumabas na negatibong resulta, agad napigil ni Celeste. Nangakmang babasahin na ng doktor ang resulta. Ang doktor na tumitingin kay Jerome ang siya ring kaharap nila ngayon. Biglang natahimik ang lahat sa sinabi ni Celeste. Nakaturong daliri nito siya nakaupo ng si Calista. Imbis na kabahanin na pangiti lamang si Calista pero si Frederick at Vincent ang unang nag-rake. Stop it, Celeste. How could you let Calista kneel on the floor when you know that she is pregnant? Frederick's angry voice erupted in the room. Samantalang si Vincent ay mahigpit na kumuyom ang kamao na parang anumang sandali susugurin nito si Celeste.
Hinawakan ito ni Calista at hinaplos ang kamao sakalang ito kumalma. Don't worry, Celeste. Lumuhod lang naman, hindi ba? Kayang-kaya kong gawin yan. Yun ay kung mapapatunayan mong nagsisinungaling ako. Calista interrupted. Walang bakas ng takot sa mukha niya habang nakaharap kay Calista. Kuya, hindi mo ko masisisi kung ipapagawa ko yun kay Calista. Narinig mo naman ang sinabi niya kanina, hindi ba? Parang siguradong sigurado siya na may nilagay sa juice kaya nagkaroon ng gastric bleeding si Jerome. Ngayon natin patunayan na mali siya, kuya. Pamimilit ni Celeste pero imbis na pakinggan na hinarap ni Frederick ang doktor at sinabihan nito na ituloy ang pagbabasa ng resulta. Alright, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sangayon ng doktor na labis na ikinutuwa ni Celeste. Ayon dito sa report na nakuha sa resulta ng lab test. Ang orange juice na nakuha mula sa tissue na binigay ni Miss Calista ay purong-puro. Lumawak ang pagkakangisi ni Celeste sa sinabi ng doktor. Sinasabi na nga ba niya, kapag talaga binagsakan mo ng perang isang tao, ay gagawin lahat ng pinapagawa mo? O diba, sabi ko sa'yo Calista, purong-puro ang juice na ginawa ni mama. Walang halo na kung ano man ang iniisip mo. Sa kanya nakapokus ang tingin ni Celeste. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo ng pagiging ng tawad at lumuhod sa harapan ng aking ina. Parehong mag-ina ng malawak na kangiti na tila panalo ng mga to, pero nanatili si Calista sa kinatatayuan at hindi natinag sa mapangmatang tingin ng dalawa. Forget it, Celeste. Mukhang ayaw yata ni Calista na sumunod. No ma, hindi pwedeng hindi hingin ng tawad ang babaeng yan. Limot mo na ba kaagad kung gaano kanya ipinahiya? Tsk, asik ni Calista. Celeste, hindi pa tapos ang doktor sa sasabihin niya at nang istorbo ka na kaagad. What you are actually acting now is full of suspicions. Bakit? May ginawa ba kayo ng iyong ina na kailangan niyong itago? Stop trying to be a hero, Calista. Celeste Green. Binalingan nitong doktor. Dok, ulitin niyo nga ho sa babaeng tong sinabi niyo. Well, tama siya iha, sagot ng doktor kay Celeste. Hindi pa ako tapos sa sasabihin ko at nagsalita ka na kaagad. Kagad na nawalang ngiti sa labi ng mag-ina at napalitan niyo ng gulat na kalaunan na naging takot. Ang orange juice na ginawa ng ina ng pasyente lumalabas na natural at purong-puro pero meron yung halong napakalaking halaga ng saffron. Ang maliit na konsumo ng saffron na hindi nakakaapekto sa katawan. Pero kapag marami o sobra-sobrang inilagay at nakonsumo'y siguradong makakaapekto sa katawan ng isang tao, lalo na sa babae na baka maging sanhi ng pagkabaog. Kapag buntis ang isang babae na magkukonsumo nito, ay malaki ang tsansa na magkakaroon to ng miscarriage. Ang saffron din na ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gastric bleeding ang pasyente. Nagulat ang lahat sa revelasyon ng doktor, lalo na sina Frederick at Vincent, na parehong madilim ang mukhang nakatingin sa mag-ina. Frederick was looking at them with burning eyes and wanted to strangle Celeste right there and now, habang si Vincent naman ay gustong balatan ng buhay ang mag-ina. Dahil kapag may nangyaring masama sa kanyang mag-ina, ay sisiguraduhin niyang magpapaagang punta ng dalawang ito sa impyerno. Tita Cristal, bakit niyo naman nilagyan ng napakaraming saffron sa inumin na ibibigay niyo sa bisita? Sinadya mo ba siyang saktan? Malamig na tanong ni Frederick. Lumapit pa ito sa kinaroroonan na mag-ina. Hindi ko alam kung bakit may saffron. Hindi maituloy ni Cristal ang sasabihin. Dahil sa matatalim na tingin dito ni Vincent. Pasalamat ka at hindi nasaktan ng mag-ina ko. Dahil kapag nangyari yon, hindi lang sa kulungan ng bagsak mo, kung hindi sa impyerno. Nagtatagis ang bagang nabanta dito ni Vincent. Tulad ni Frederick ay tumayo din ito para kumprontahin si Cristal. Upang hindi to gumawa ng gulo ay kagatong hinawakan ni Calista sa braso at pilit na pinakalma. Dok, sigurado ba kayo sa naging resulta ng test ninyo? Kinindatan ni Celeste ang doktor upang ipaalala ditong naging usapan nila. Sinubukan nitong isalbang sitwasyon nilang mag-ina, lalo na't pareho silang malalagay nito sa alanganin. Mula sa bulsa ng short nitong doctor's coat ay may kinuhang doktor at ibinigay yun kay Celeste. Miss Harrington, ipapaalala ko lang sa'yo na may integridad kaming mga doktor, lalo na kung buhay ng taong napag-uusapan. Tinanggap ko lang ito para tumigil ka na sa pang-istorbo at makakaabala sa trabaho namin. Nang makita ni Frederick ang makapal na pera na inabot ng doktor kay Celeste ay lalong dumilim ang mukha niya at tuluyan na siyang nilamon ng galit. Nilapitan niya ang kapatid at malakas tong sinampal. Walang hiya ka na talaga. Hindi na kita kilala. Nagawa mo pang bayaran ng doktor para lang ibahin ang resulta. Nahihibang ka na ba talaga ha? Puno ng disappointment sa Frederick para sa kapatid. Kahit kailan hindi niya inasahan na magiging ganito kaitim ang budhi ng kapatid niya.
Noong una, ang akala ni Frederick ay ang tita Crystal niya ang may pakana dahil na gusto nitong ipahamak si Calista para wala ng kaagaw ang anak nito kay Vinson. Pero nang makitang pera na ibinigay nito sa doktor, naguho ang natitira niyang pag-asa para kay Celeste. Mr. Harrington, biglang tawag ni Calista. Calm down, hindi ba nakainom din si Celeste ng juice? Hindi mo ba siya ipapacheck at baka napano na rin ang tiyan niya? Pero pinipigilan niya lang, bakit hindi mo muna siya ipacheck? Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, masama ang magiging epekto nito sa babae. Hinawakan ni Celeste na mamanhid sa sakit na pisngi at hindi makapaniwalang tumingin kay Calista. Gusto niya itong pigilan sa sinasabi nito pero hindi siya hinayaan ni Frederick na magsalita. Hinaklit siya nito sa braso palabas ng private ward at tumiretso sa laboratory. Naiwan na may malawak na ngisi sa labi si Calista. She will destroy Celeste dahil sa pagtatangka nito sa anak niya. Kapag lumabas ng resulta ng lab test nito, it will be over for her.